Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Huli pong namataan itong si Tropical Depression Fabian kanina alas 3 ng hapon sa layong 245 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito po ay nabuo kanina alas 8 ng umaga. May taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pabuso hanggang 55 kilometers per hour. So relatively mahinang bagyo po ito. Ito ay mabagal din na kumikilos at 15 kilometers per hour west-northwest. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite animation, walang direktang epekto yung kaulapan at manit lamang itong si Bagyong Fabian kaya walang naapektuhan sa limampani ng ating bansa. Yung mga pagulan po natin ay dahil pa rin sa habagat or southwest monsoon and please take note, hindi po ito pinalalatas nitong si Bagyong Fabian. Aasahan po natin overnight, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, ang mataas na tsansa pa rin ng pag-ulan dito sa may Quezon Province, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, and Northern Mindanao. So make sure na meron pa rin dalampayong kung lalabas po ng bahay, meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila and the rest of Mindanao, meron pa rin mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, yung isa pa nating minomonitor po na bagyo sa labas naman ng PAR natin ay nasa may northern portion na po ng Guam sa may Pacific Ocean, tropical storm with international name na Podul, and as of 4 or 3 in the morning ay nasa higit 2,400 kilometers po ito, silangan ng extreme northern Luzon. Mas malakas po siya na tropical storm category with 75 kilometers per hour maximum sustained winds and gustiness up to 90 kilometers per hour. At sa ngayon po, dahil malayo at maliit din itong si Bagyong Podul, hindi po ito nakaka-apekto sa ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Base naman po sa latest track ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Fabian, inaasahan nga nakikilos ito ng mabagal pero posible na rin itong lumabas ng ating PAR pagsapit po mamayang gabi at patungo na dito sa may ilang bahagi po ng West Philippine Sea. And at the same time, within the next 12 hours, hihina pa ito bilang isang low pressure area dahil doon sa kinatawag na malakas na wind shear or pagkakaiba po ng hangin sa itaas at iba pang bahagi po ng ating atmosphere. Kaya nasisira yung sirkulasyon po ng bagyo despite the fact na mainit ang karagatan po ng West Philippine Sea. At kung mapapansin po natin, tinulit natin maliit po na bagyo itong si Bagyong Fabian. Kaya po hindi nakaka-apekto directly yung hangin at yung ulan na nanggagaling dito sa bagyo. Wala po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal. Regarding naman po dito kay Bagyong Podul, ito po yung pinakaunang official track ng Pag-asa regarding sa nabanggit na bagyo, no? So generally, ang pagkilos po ng bagyo, west-northwest over this weekend. At kung mapapansin po natin, simula ngayon hanggang sa Sunday ay unti-unting lalakas po ito, no? Possibly as a severe tropical storm by tomorrow and by Sunday, possible po as a typhoon or malakas na bagyo. Posible naman itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility Sunday evening or Monday early morning. At kung sakasakali po na nasa lupit ito ng PAR, ay papangalanan natin ito ng Goryo o yung magiging pang-dalawang bagyo, ikalawang bagyo for the month of August.